afternoon, everybody, and Merry Christmas. At napaka-palad natin na nakapag-worship tayo sa ating Panginoon freely, no? With freedom. Naisip ko kanina, as we worship God, ano kaya yung mga tao sa China ngayon, sa Iran, no? Can they worship tulad ng pag-worship natin sa ating Panginoon, very openly worshiping Him in this place. Ano kaya yung kung nasa Gaza tayo, no? Maraming mga Christians doon sa Gaza. But hindi sila nakapag openly worship tulad ng ginawa natin sa hapon na ito. So salamat sa Panginoon for that freedom. Today is the 26th day of November. Christmas season. Medyo matraffic. Para sa mga empleyado, siguro, yung iba nakakuha na ng mga bonus. Ano? Mga seniors, meron ba tayo? Wala pa? Okay. So, last Sunday, Pastor Alex preached about the power that is imperfected in weakness. Kinanta nga natin kanina, no? As I worship God with that song. He is the strength of our life. God is the strength of our life. So, may mga panahon na pagod tayo. And for some reasons. But alam ng Panginoon niya, no? Sabi sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ito yung shinare ni Pastor Alex last week. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ito yung sabi ng ating Panginoon kay Paul. This is written by Apostle Paul. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So, there is power in Christ para sa atin mga Christian. Ito ang sabi ni Apostle Paul. 2 Sundays ago, Pastor Dons preached about the simple ways to share good news of Jesus Christ or the gospel. Mas lalo na ngayon ay Kapaskuhan, maraming nagdiriwang ng mga party, Christmas party o Christmas gatherings, reunions, mahaling family or school classmates reunions. And ni-remind tayo ni Pastor Dot na that is a nice place to share God's word. Andun na yun eh. Nagagather na rin kayo. So, mayroon tayong mga event, no? May mga harvest event. So, we will use that occasion. And napakaganda yung sinner ni Adel. Paano natin i-share ng gospel na hindi mo masyadong kabisado ang Bible, no? Di ba, yung mga Bible study teachers siguro, pastors, kabisado nila. Pero how about yung mga karaniwan lang? Maganda yung mga sinabi na. Simply, sabihin mo lang yung testimony sa buhay mo. Kung paano mo nakilala ang Panginoon, kung paano kabinago ng Panginoon, anong dating buhay mo, at na-realize mo na you needed Jesus. And you mayroong talagang sinuko ang buhay mo sa ating Panginoon at share to them kung ano nangyari nung sinuko mo na ang buhay mo sa ating Panginoon. That is your life testimony. Ay wala naman daw, who will argue? No? Testimony mo yun eh. Pininto mo lang yung buhay mo. Okay? So, Christmas season also reminds me on how I met Jesus Christ more than 3 decades ago. Tagal na, marami pa sa inyo na hindi pa pinanganak. No? In a place na bawal ang Bible at saka bawal ang ganitong klaseng gathering, I met the Lord Jesus in the Christmas season in the month of November sa Saudi Arabia. For those na nakarating na sa Saudi Arabia, alam na Tita Lods, Tito Pepe, sir. Alam nila kung paano kahigpit doon. Underground church po yun.
Ah, napaka halaga sa akin nung na maalala ko yung Christmas season, no? Ah, kung paano ko nakilala. Before that, before December, few weeks before that, mayroong isa kong kasama sa trabaho. Meron siya sideline na ano lang, para bang mga grocery items. Meron siyang freezer. So every weekend, ang weekend doon ay Friday. For government employee ako. So, uh, Thursday pa lang, half day na kami na. No? So, meron kaming time, Thursday, hapon hanggang Friday. Every time na dumaan ako sa parang little grocery niya, maliit lang kanto doon sa malapit sa kantin, sinisiran niya ako. Napakabait na ating Panginoon. Alam mo ba na mahal ka na ating Panginoon? So, pininto niya ang buhay niya noong hindi pa niya nakilala ang ating Panginoon. At anong buhay niya nung tinanggap niya ang ating Panginoon bilang tinanggap niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At kung paano siya pinagpala na ating Panginoon. Wow. Na-amaze ako sa testimony niya. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong buhay niya nakaraan dahil hindi ko naka-ask ng permission sa kanya na sasabihin ko sa pulpit, no? Pero he's living a good life. Nagkaasawa siya, nagkaanak siya, nasa Canada siya ngayon. Pero kung saan man siya ngayon, I really, really thanks. That man, that person has the passion for the Great Commission. Amen? So, ano ba itong passion for the Great Commission? Mukhang, siguro i-define natin yung ano ibig sabihin ng commission. Itong iba-ibang meaning, no? Isa sa meaning ng commission ay para sa mga sales agent, mga ahente. Ito yung nabuhay mo, ito yung parang finder's fee mo, no? Halimbawa, may nagbibintang, sino ba yung nagbibintang tinapay? So, may nagbibintang donut, no? Kabenta ka ng 1,000, sabi, bigyan kita ng commission na 10%. So, meron kang commission na 100, no? Sa government offices naman, mayroong commission on audit, commission on election, commission on human rights, higher education, ano pa ba yung iba? Civil Service Commission. And I found a good definition sa Google, sa internet. Sabi dito ay, an instruction, sabi dito sa meaning ng commission, an instruction, command or duty given to a person or group of people, ito ang may kaugnayan sa message natin ngayon. Yung kanina, hindi natin pag-usapan yung commission na kikitain ng agent at saka yung tungkol sa mga government offices. Ayan natin sila sa gobyerno. May mga expert dyan eh. Problema kasi minsan, nakisaw-saw pa tayo dyan. No? Joke lang yun. Totoo yun, no? Nakisaw-saw tayo. Wala naman tayong alam sa mga issue na yun. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa magandang definition ng Google. An instruction, command, or duty given to a person or group of people. Ito ang pag-usapan natin ngayon. Command. Utos, no? Parang inutosan ka. Pero hindi talaga ganoon kababaw, no? Halimbawa, command, utos. Si Mang Erickson, sa base Mang Erickson, kung inutusan ito ni Tita Do na bumili ng iced tea, no? Tapos, ang nabili niya ay ice cream. Mali yun, sablay yun. Tapos, sabihin naman ay, Tito Ted, kali nga ice cream, masarap naman yan. So, natutuwa tayo lahat, pero walang responsibility yun. Utos lang yun. Pero ang commission na sinasabi nito, a command duty or to a person or group of people. Ito yung parang in-empower mo isang tao, binigyan mo ng authority, and responsibility
Para sa mga dati sa military, Tito Pepe, alam niya. No? Pag i-commission ka, you are commissioned second lieutenant o first lieutenant, mayroong ano yan, mayroong empowerment, mayroon kang authority, mayroon kang responsibility, hindi lang basta utos yon, no? Mayroon kang in-empower ka, gawin mo ito, may otoridad ka. Okay? So, ito naman passion, ang meaning ng passion, sa Google naman, no? A strong feeling or enthusiasm or excitement for something or about doing something. Strong feeling or enthusiasm. Mahirap yata piliwanag ng enthusiasm. Excitement na lang. Para ba excited kang gawin ng isang bagay. Yun ang ibig sabihin ng passion. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng Great Commission? Alam natin yun, no? Marami sa atin may alam ang Great Commission. Ito yung kabilin-bilinan or command with authority ni Jesus sa mga disciples nila. Yeah. Makikita natin ito sa Matthew chapter 28 verse 19. Marami ding part sa Bible na sinabi ni Jesus ito, no? Dito lang tayo sa Matthew chapter 28 verse 19. Sabi dito, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Mayroong authority and empowerment. Napakaganda, hindi lang basta inutusan tayo. Okay? So, ano naman ibig sabihin ng the passion of the Great Commission? Kung maalala mo yung kanta ng "This is the church on fire," kinakanta ng mga kabataan natin, no? This is Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Ito yung may passion ka ng Great Commission. Okay? Yung bang lumiliyab na desire. Siguro dito nakuha yung youth ignition, yung phrase na youth ignition, para bang na-ignite ka, lumiliyab na desire mo. Okay, so last October 8, nagkaroon tayo ng parang event doon sa 1618, nag-invite tayo ng guest. Hinakot ko yung mga tao ko, mga construction, siguro mga higit 10, mga 12 yata, 14. Pinaatin ko. Ngayon, mayroon tayong mga marshals doon, di ba? Tinutulungan sila na mag-assist. Sino ba mga marshals dito? Tito Rene, ito si Tito Silio, dami mga nagmamarshal. Yung isa sa marshal doon, habang ginaguide niya ang mga tao o yung pagpapark, sinisira na ng Word of God yung mga tao, mga taga-construction worker, mga tao ko yun, no? Galing sa Laguna, galing sa Los Baños. Sinisira niya yun. No? Talagang natas ang puso ko. Wow, ang puso ng kapatid na yan. No? Mayroon siyang passion for the Great Commission. Then, after 2 or 3 weeks, sinabi ko sa kanya, "Bro, sama ka? Saan punta?" "Doon sa Los Baños." "Anong gawin natin?" "Mag-Bible study tayo. Dalawin natin yung mga tao ko na talagang sinira ng Word of God." Talaga? Yes, okay. So, nagpunta kami, nag-Bible study kami doon sa barracks nila. Then, after 2 weeks after, no, binalikan namin, this week, nung nakaraan na linggo, talagang masaya siya, no? He has the passion
for the Great Commission. Amen? So, andito siya ngayon. Ayaw ko lang turo siya. Kaya so, no naman, last Sunday, yung isang kasama namin sa cell group, Wednesday cell group, mayroon siyang gustong puntahan na kaibigan niya na may sakit. So, sinama niya yung isang kasama din namin sa cell group. Sis, samahan mo ako. Saan tayo punta? Punta natin yung kaibigan ko. May sakit. Ipag-pray natin, tapos share natin ng gospel. Wow. She has the passion for Great Commission. And hindi pa nagwakas doon. In-invite pa niya yun sa cell, no? Nag-online kami nga. Although from time to time face to face, no? Pero at that time nag-online, umatin pa siya. So, she has the passion for Great Commission. Ngayon yung isa naman kasama namin sa cell na dahil taga Batangas yun so sumasama na siya sa sa online, no? So, nung malaman niya na papunta kami sa kanila, matagal na niyang desire na yung asawa niya panailag pag hindi siya inintindi. So yun ang desire niya na makakilala siya sa Panginoon. So nung nagpunta kami doon last Tuesday, masaya siya, sinalubong kami, no? Tapos pagpunta roon sa bahay nila, pagpark namin, sinalubong kami, niyakap kami, salamat. Sharean natin yung asawa ko. Tapos, relax lang tayo, baka mamaya iilag sa atin. Alam niya na talagang ganoon. So, alalay lang kami. So, panailag sa kanya at hindi niya ma-invite yun, hindi niya ma-sharean. So, ganoon, casual conversation hanggang dumating sa oras na ito na tama. Sinare ko sa kanya yung John 1:12. Alam niyo yung John 1:12? Sino may alam ng John 1:12? For those who believe and receive Him, that is Jesus, He gave them the right to become children of God. Ganun siya. Sabi ko, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Pag tinanggap mo siya, tingnan mo, magiging anak ka ng Diyos. Medyo napatingin siya. Tapos, may problema siya. So, kapag pray natin yan, basta sa puso mo tinanggap mo si Jesus at naniwala ka sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos. Pero mo, kung anak ka ng Diyos, siyempre, ang anak ko, pag ano bang hiningan sa anak ko, ay, bigay ko yan. Anak ko yan Then, pinag-pray namin, no? Talagang, akalain mo ba na medyo may pagka-astig doon, nalaman namin na umiyak pala siya habang nag-pray kami. So, praise God for that. That happened because yung wife na yun, yung asawa niya, yan, purihan natin ang Panginoon. Yung asawa niya ay may passion for the Great Commission. Amen? Meron ba kayong ganon? Sana, no? Para sa mayroon ng ganon, I hope this afternoon, kung medyo matagal na nawala ang passion na yun o nanghihina, I hope ma-revive yun. Kung wala pa kayong passion for that Great Commission, it is my hope na sa hapon na ito magkaroon kayo ng passion. You will never regret that. Passion for the Great Commission. So, ang title ng message sa hapon na ito ay, of course, the passion for the Great Commission. Paano tayo magkaroon? To have or to revive your passion of the Great Commission, one is stay connected. Dapat nakakonekta ka, nakalink ka. Ang hirap pa yung nasubukan mo na bang kahit sa cellphone man lang o Meralco o nawasa na-disconnect ka. Ang hirap noon. Dapat palagi kang naka-connect. No?
1 Corinthians chapter 1, chapter 12, verse 25 to 27. Sabi dito, so that there should be no division in the body, but its part should have equal concern for each other. Wow, ganda no? If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Ganda. Isn't it good to know that, no? Each one of us has a part of it. We are part of the body of Christ. Pag naka-disconnect yung kamay, patayo, naka-disconnect siya eh. So, dapat palagi tayong connected, no? Huwag tayong mag-isolate. Okay? Huwag tayong mag-isolate. Sabi ng Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Ito maganda. For there the Lord bestows His blessing, even life forevermore. The Lord bestows His blessing. Mayroong kasamang blessing. Ano ba yung malam itong ginamit ng NIV? Bestows? Parang Tagalog na rin, bisto, binibisto niya. Or talagang pinapakita niya, no? Tama rin, parang bisto na rin, no? Pinapakita or freely nilatag na niya, no? Binisto na ng Panginoon sa atin ang blessing. Lubos-lubusan ng pagpapala. Pero sana all. No? Maraming magsabi, parang hindi naman yata ganun ang nangyari. Pero ito ang katotohanan, ito ay salita ng Diyos. Mayroon at mayroon ang blessing na kasama dahil pangako niya yan. Alam mo yung kanta na I love the family of God? Para sa medyo may edad na family of God. Tama nga? So closely knitted into one. They're taking me into their hearts, and I am so glad to be a part of this great family. Closely knitted into one. Imagine mo yung closely knitted. Mayroong tendency, pag closely knitted, mayroong tendency na nagkakauntugan. Siyempre, closely knitted din eh. Or mayroong clash. Nagkabanggaan. Naranasan naman yung may kauntugan kayo? Pero huwag naman sana yung malakas, no? Dapat mild lang. No? Otherwise, pag malakas yung untugan na yan, nagkakabukol tayo. So, mahirap yung nagkakabukol tayo dahil pag makita natin sa salamin na tumbukol na ito dahil kay ano ito. Tuturo niya yung tao kung sinong nakabangga mo na nagkabukol ka. So, kung meron mang ganon, dapat mild lang para walang bukol. Sabihin mo nga sa tabi mo mild lang para walang bukol. Okay. Dahil pag may bukol, ibang usapan na yan, no? Ulitin ko pag closely knitted into one, asahan mo mayroon talagang untugan, nagkakauntugan. Kaya nga, dapat pag may untugan man, mild lang. Minsan, untugan, nakukuha yan sa kunting kape, mawala yan, ano? Huwag na yung medyo nagkakainita na, nagkakabuko na, no? So, dapat manatili tayong sa body of Christ. Huwag tayong mag-isolate. Huwag ka na magtampo dahil ito minsan may narinig ka lang na parang hindi maganda na parang ikaw natamaan. Nagtatampo ka na, no? So, delikado yan. Alam mo, alam natin yung nangyari yung sinabi na the Lord's Supper, no? The night before Christ was crucified.
Itong isang apostol na ito, binayaran siya ng 30 silver. Hindi ko alam kung magkano ang halaga, no? 30 pieces of silver. In-isolate niya yung sarili na. Dapat kumonsulta mo na siya, bro. Okay kaya ito? 30 pieces of silver babayaran tapos ipaparesto ko si Jesus? Hindi. In-isolate niya yung sarili niya eh. The worst thing, pagkatapos niyan, siyempre, mabigat ng kalooban niya, no? Binayaran siya ng 30 pieces of silver. Nung balak niya magbigti, sana kinonsulta man lang niya sa kasama niya, bro, laki nang nagawa kong hindi maganda eh. Magbigti na lang ako. Siguro nabigyan pa ng payo, no? So, huwag kayo mag-isolate. Ano bang mayroon man kayong kauntugan o masama ang loob niyo sa any one of us, no? Huwag kayo mag-isolate. Delikado. Ang alalahanin mo palagi ano pangalan ng apostol na yon? Judas. Ayaw ko sanang bagitin. So, ang nangyari kay Judas, dahil nag-isolate siya, hindi dapat mangyari sa kanya yon. Okay? So, delikado yung naka-isolate tayo, no? Ano bang gawin natin ngayon in case na mayroon na tayong kauntugan? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient with bearing one another in love. Ganun. Ito na. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. This is Apostle Paul speaking. Sinabi niya sa Church of Ephesians. Sabi dito, be humble. No? Kung anong sinabi dito sa Word of God, alam mo naman, si Satan naman, ang gusto niyang gawin niyo, yung opposite. No? Sinabi ng Word of God, humble, sabi naman ng Satanas, magiging proud ka. Opposite yan no? Humble, ito sabi ng kalaban, gusto niya magiging proud ka, magiging arrogant ka. Gentle, gusto niya magiging harsh ka, rude, brutal ka. Impatient, patient, gusto ng kalaban magiging impatient ka. In love, gusto niya magkaroon ka ng hatred. Make every effort. Gusto ng kalaban, huwag ka na mag-effort. So, he always do the opposite. So, we should be aware of the work of the enemy, which is always against what the Word of God says. Tuloy pa rin tayo sa untugan, maganda topic yung untugan Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you. Verse 24. Leave your gift. Iwanan mo yung gift mo sa altar, in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother. Then come and open your gift. Sinabi dito, your brother has something against you. Malay naman natin, no? Your brother has something. Kung sinabi sana, you have something against your brother, alam mo yun, dahil ikaw yun Pero pag sabing, your brother has something against you, dapat pala magiging sensitive tayo sa mga damdamin ng mga kapatiran natin, no? We have to be sensitive sa damdamin ng kapatid natin. Okay, so, para magkaroon tayo ng passion for the Great Commission, number 1 is we should be connected or stay connected. Dapat nakakonekta tayo dahil remember Judas, no? Naka-disconnect siya. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Okay. The second one is pass it on. Pasa mo.
sabi nga, balikan natin yung sinabi ni Christ sa Great Commission. Matthew chapter 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, ipasa mo. Alam mo yung next year, magkaroon ng Olympic. Nakita niyo yung torch ng Olympic? Pinapasa yan. Ganyan. Ganyan yung tsura ng torch. Ang pinaka-longest daw ng Olympic torch relay was last 2008 sa Beijing Olympic. 137 kilometers ang na-travel. Relay yan pasapasa ng torch. And next year, gagawin sa France. Ang gagamitin ng tao, alam mo kung ilan? 10,000 tao na papasa niya yung torch. And now, they are accepting nominees. Ang nominee daw ay screen daw nila na hanggang 20,000 lang nominees. Ang dami pala, no? At dapat mayroon kang nagawang something extraordinary na nagawa. O kaya sa sports, tulad ni Muhammad Ali, mga magagaling, no? Kaya mayroon kang nagawang, siguro, mga climate change na advocate, no? So, ganoon ang dapat ipasa natin. Pass it on. Dahil yun ang utos ng Panginoon sa atin. Go and make disciples. Pass it on. Maalala ko dati sa family day natin. Wow, ito sa very memorable family day. Kita niyo yan? ang ganda ng mas lalo yung may mga pasahan, no? May mga pasahan. Very excited. Ayan, pasahan niya tayo kagano. Sino ba yan? Si Duke AJ. Pasahan. So, very, excited. Dahil, mayroong naghintay sa iyo. Bilisan mo. Kaya ang ingay, no? By the way, sino bang taga-green team dito? By the way, congratulations, green team! Alagpakan natin. Okay. It is our honor. Karangalan namin na nagiging third place kami. Kaya nga, kung may katabi kang green team, tapikin mo. Sabihin mo, congratulations. At saka, next year, green team na ako. So, malaking karangalan sa amin yun, no? Biro mo, third place ka out of 4. Praise God. Oh. So, thank you. Yung first place lang ituro ko, sila di Taludi yun. Blue. Yung pang-apat, hindi ko na bagitin kung sino yun. Pero talagang nagpasalamat kami. Thank you sa mga board of judges. Sila. Okay. Luto ba? Nagreklamo. So, napakasaya talaga, no? I was very blessed with that family day, no? Alam mo ba, yung family day na yon, bihira yun, Di ba, sumama ka lang, wala kang pera, saan ka naghanap ng gano'n? No? Open, sige, sino pang gusto sumama? Wala kang pera, sumama ka. Praise God, no? Sabi nga na, for the Lord, bestow, binibisto, kaya, bigay todo ng Panginoon, no? Talagang kung we are in unity, no? So, I always treasure those days. Ang ganda ng mga picture, oh. So, looking forward for next year. Kaya nga, sumali na kayo sa green team. Okay? Dito mga green team. Okay. Praise God. So, napaka-ganda, no? So, pass it on. Pasa mo. Sabi ni Timothy, ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. You then, my son,
be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So, dapat ipasa natin. Himay-himayin natin. Oh. Sabi ni Paul kay Timothy, my son. So, mayroon silang relationship. They are closely related to one another. My son ang tawag niya kay Timothy. Relationship is very important in the ministry. In the church, we have to value that relationship. Sabihin mo naman na, ganun talaga eh. Wala naman perfecto na, hindi. Ma-perfect man o hindi, relationship, napakahalaga. Parang relationship ng pamilya. Hindi naman talaga perfecto yung mga member ng family. Pero, relationship is important. Sabi nga ni Paul kay Timothy ay, my son. Meron mo, tatawagin kang son. So, you are very closely related to him. Then be strong. Life is a long journey. Mas lalo na kung nanalangin tayo ng long life. Long journey talaga, no? Yun ang panalangin natin, long life. So, take care of your health. Sabi nga ni Bishop Rabara, no? Take care physically, emotionally, dapat be strong. Emotionally, hindi balat sibuyas. So, we have to be strong emotionally. Minsan, kunting lang, balat sibuyas. Tama ba yung term, balat sibuyas? No, madali magtampo. Nakarinig lang ng konti, nagtampo na kaagad, no? Ha? Sensitive, oh. So, di ba kung sensitive sa magandang bagay, halimbawa sensitive ko na nangailangan mong pera, nangailangan kang pera, oh. Sensitive ka na nangailangan ko ng pera, bigyan mo ako. Yun, magandang sensitive. Pero iba naman yung sensitive na balat sibuyas, iba yun. Okay? So, another thing is entrust to reliable men. Reliable men. No? Who will also be qualified. So, we have to value qualification. Kaya nga tayo nag-aaral, no? O kaya nagtuturo sa iba dahil napakahalaga ang qualification. Dahil sabi ni Apostle Paul kay Timothy, qualified. There is always room for improvement. Sabi nga nila, don't stop learning. Qualified to teach others. So, para maituro mo sa iba. No? Disciple. Kaya nga, ang pagsabi mong disciple, to teach others. Sino bang dinidisciple mo? Sarili mo? Hindi. Pag sabing disciple, iba yun. Iba yung tayo ng knowledge natin, ng qualification. Iba naman yung disciple. Pag disciple, ibig sabihin, ibang tao yun. So, ipasa mo sa ibang tao ang natutunan mo, sabi ni Apostle Paul. Okay? Kay Timothy. The third one is take joy in doing your God-given assignment. Take joy na. Parang sabihin mong pag given assignment, parang burden, assignment yan eh. So, parang trabaho. No? Sabi ng John chapter 10 verse 10, ito maganda dahil may pangako si Jesus Christ niyan. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Wow. Nais ng Panginoon na maranasan natin yung fullness of life habang andito tayo sa mundong ito. Okay. So, sabi ng Psalm 16 verse 11, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Okay? So, may kanta nga na, in your presence there is fullness of joy. Totoo yan. In the presence of God, there is fullness of joy. So, mayroon palaging joy na kasama yan. So, take
talagang take joy in doing what God has assigned you. Last month, nag-celebrate tayo ng month-long 25th year anniversary. Praise God na isa ako sa nag-umpisa with Tito Pepe, Tita Ludi. No? So, I praise God for that privilege of being one of the nauna, no? Kasi matanda na kami ni Tito Pepe at Tita Lodi. Ako lang daw. Ako lang yata tumanda. So, praise God. Palagay mo kaya, tatagal ako? Tatagal si Tita Lodi kung hindi namin na-take joy yung binigay ng assignment ng Panginoon sa amin. Hindi ko tatagalan 25 years. Sigurado ako hindi ko tatagal yan. Isang buwan lang pagka talagang hindi ako masaya, ang hirap na noon, no? 25 years. Talagang it's too long kung hindi ka nag-enjoy. Susuko ka. So, we are heading for the 26th and by the grace of God, I'm still here doing the assignment of God has assigned to me. And I'm doing that with fullness of joy. Okay? So, last year, one of my preaching was, I found the joy of serving God. Siguro yung sa iba sa inyo maalala nito. I found the joy of serving God. Ang nag-quote ako ng teaching ni Jesus Christ from Matthew chapter 13, verse 44 to 46. Napakaganda ito. Sabay-sabay kayo natin basahin. Napakaganda ito. Ilagay na ito sa puso natin. Okay. Sabay-sabay natin basahin, ha? The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like merchant looking for the fine pearl. When he found one of great value, he went away and sold everything he had bought. Wow, napakaganda. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Don't get me wrong, na? Hindi sinabi ng Panginoon, kung mayroon ko yung property, ibenta niyo yan. Hindi na ganoon. He just in-emphasize lang niya na once natagpuan mo yung pearl of great value na yan, hindi mo na ipagpalit yan kung ano ba mga bagay. Okay? At it is my desire na matagpuan nating lahat. Kung yung iba hindi pa nila natagpuan yan, you will find the joy. No? He went away and sold everything he had and bought it. Ibig sabihin, wala nang kasing halaga sa kanya at para sa kanya kung ano man mga bagay. Nung matagpuan niya yung joy na yon, talagang hindi niya ipagpalit. And then in his joy, went and sold all he had and bought that field. So, yun lang ang nais na sasabihin ni Christ sa atin. Na once matagpuan natin ang joy, and it is my hope na para sa iba na hindi pa natagpuan ang joy na yon, matagpuan din nila ang joy na yon. Okay? So, I love where God has placed me in His kingdom. The assignment of the worship team is to usher the congregation to worship God in songs. And as head of the worship team, the music ministry, masaya ako pag, siyempre, nakita ko yung mga member ng music ministry na they're doing their job. Singers, instrumentalists, dancers, doing their assignment with joy and excellence. Sabi nga ay sa Psalm 33 verse 3, sing to Him a new song, play skillfully. At hindi lang basta kanta lang tayo, sayaw, tugtog na instrumento, but we have to play skillfully. No? So, pero mas masaya ako pag nakita ko yung congregation nagpuri at
worship sa ating Panginoon. And yun kasi ang purpose why we exist as music ministry, no? To usher the congregation para mag-worship sa ating Panginoon, para magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tama-tama kagabi, no? In our practice, bago kami mag-practice, meron kaming devotion time. Sabi ko kay Tatiana, sabi si Tatiana, sabi ko, ang ganda dahil tungkol sa pagpuri sa ating Panginoon, ang topic niya na there is power. Merong power ang pag nagpapuri ka pag nagbigay ka ng papuri sa ating Panginoon, mayroong kapangyarihan. So ang ganda pagka niya, ang ganda ang pagka-share niya kagabi, no? And yun nga ang nais ko makita, yung lahat sa atin pag it's time to praise and worship God, bigay natin yung pagpuri natin at saka pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga, ang favorite place ko, yung kanto na yun, gusto ko palagi nakaupo doon nagpuri sa ating Panginoon. At yun lang, minsan nakita ko yung iba na imbes magpuri sa ating Panginoon, minsan nagkikwentuhan lang, nagbibiruan lang. Pero naintindihan namin yan. Naintindihan natin yan. Minsan sinisita ko sila. Huwag kayo ma-offend dahil naintindihan namin kayo, pero nais namin na maranasan din ninyo ang joy of praising and worship God. There is fullness of joy, sabi nga ng Word of God, no? So, it is our desire, kaming mga na pag nag-worship kayo, worship tayo lahat. No? Huwag na yung mamaya na tayo magkwentuhan, magbiruan. So, salamat at next time, sana mag-worship na tayo mga kabataan natin, no? Let's open our hearts and mind and worship God because there is joy in worshiping God. Okay? So, noon, sa pamilya namin, kami lang dalawa na mag-asawa ang sa ministry. Ilang years after, kasama namin ang anak namin, mga anak. And after that, pati yung apo namin, kasama na rin namin sa manugang muna pala. Paano ka magka-apo na wala pang manugang? Kami ni Susan, then after that, yung anak namin, no? By the way, no? Salamat sa Panginoon kay If, no? If has been playing the ito homegrown musician ito hindi pa masyado alam nung araw. So ang niya, naggigitara siya, nagbe-bass, then nagke-keyboard. And today, for the first time na nakita ko siya nag-drums si Pep. Dahil wala dito yung mga regular drummer natin. Si EJ, nasa bakasyon sila. Si Renon, mayroon ding si Doc Earl, who is also our drummer. Wala rin, no? So, salamat at okay. Thank you for your heart, no? I think, Mama, salamat. Thank you for coming. And yung anak niyo, hangaw ko dyan. Maliban gwapo yan, nagpagamit siya ng ating Panginoon. So, ganon lang si Ep. Palok ka lang si Ep. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ep. Okay? So, nabanggit ko nga, kasama na rin namin yung apo namin sa ministry, sa practice. As early as siguro mga 6 months na siya, sinasama namin sa practice, nilagyan na nga namin ng cover yung tenga dahil baka kung naingayan. Ito na si Benito ngayon. Ito na. Okay.
no, nasa state sila, nasa US sila. Sila Bea, si EG, for a 1 month vacation, no? At nami-miss namin siya dahil first apo yan eh. Di ba, Tita Lodi, pag first apo? So, Tito Pep, di ba, pag first apo talaga. So, kaya nga nung pagkaalis nila, sabi namin ni Tiso, malungkot ta, siguro. Mag-ampun na tayo. Ito na yung ampun namin, oh. Inampun namin. Ayun, ang ampun namin. Palakpakan natin yung, ayan, ang mga magagandang ampon. Kasama na rin yung magandang nanay niya. Kasama na rin. Oh, ay kamukhang manang-mana sa anak niya, mga maganda. Pero, saan yung ama? Bakit hindi namin nakasama? Ha? Saan kaya ang ama? Pakita nga natin kung saan ang ama. Iyan ang ama niya. Palakpakan natin kung saan ang ama niya. Okay? Nasa basketballan. Nasa basket. Sino ba yung mga peacemaker dyan? Taas ka ang kamay. Palakpakan naman natin sila. Okay? So, hindi namin naampun yung ama nila dahil busy siya. He has the passion for the Great Commission. Yan ang nakita kong passion for the Great Commission. No? Salamat sa buhay ni Kuya TJ. Ganoon kayo kamahal ni TJ. Ganoon si TJ ka-devoted. No? Na talagang tinutukan niya kayo. And you are so blessed sa buhay ni sa time ni Kuya TJ sa inyo. And it is my hope also na later on, kayo naman ang magkaroon ng the passion of Great Commission to disciple others. No? Okay. So, saan na ba tayo? Okay? Ito, so, to summarize what we have learned for this afternoon, to revive your passion for the Great Commission or to have a passion for the Great Commission, one is stay connected. Alalahanan na yung isang apostol ni Kristo na na-disconnect siya. Ganun mangyari. So, stay connected. Number 2 is pass it on. Go and make disciples. Do a part of God's work. Pass it on. And the other one is take joy in doing your God-given assignment. And there is the fullness of joy in serving Him. Take joy in doing your God-given assignment. Talagang tanggapin mo yan at enjoy what God has given you because blessing yan sa inyo. Okay. As we close, we will be singing a song. Ang umpisa ito ay the passion for the Great Commission. But before we sing that, may I share to you kunting background sa kanta na yan. Ito yung nangyari sa kanta na yan. Sometime last year, ito si Tita Weng told me na mayroon siyang kanta, lyrics ng kanta, pero walang tono. Meron bang kanta na walang tono? Parang hindi kompletong kanta na walang tono. Parang tula lang siguro, no? Walang tono eh. Tula. So, tapos sabi niya, Kuya, lagyan mo nga ng tono. So, ibig sabihin, lagyan mo na ng melody ang kanta. And, so, pati title, ginawan ko rin. Walang title yun eh. Ang napili kong title lang ganda ay, Your Love Brought Us Here. Ganda dahil nakita ko doon, gandang title ito. So, i-emphasize ko lang na this song also illustrate the joy of doing God-given assignment in collaboration with other workers in God's kingdom despite personal differences. And iba-iba ang personality namin Tita Weng eh. Una-una,
Okay, by the way, Tita Wing is, siya ang nag-oversee ng youth ministry. Ako naman yun sa... Pakipagka natin si Tita Wing. Ako naman yun sa music ministry. No? Magkaiba ang mundo naman, magkaibang personality namin. Una-una, ito si Tita Wing ay magaling mag-English ito, confident siya mag-English. Ako, takot ako mag-English. Bulol pa. So, magkaiba ang mundo namin. Si Tita Wing has very strong personality, I tell you. Ang tawag niya sa youth ay Iron Lady. Dragon ba? Mas patin. Kala ko, iron eh. Dragon ka pala, Tita Wing. Ako naman, medyo maluwag ako sa lalo yung mga taga-member ng mga music team. Maluwag ako dyan. So, magkaiba ang mundo namin. And confident siyang humarap ng mga high-profile na mga tao. Ako, asaan nyo? Duwag ako dyan. Meron akong inferiority complex. No? Talagang, ewan ko ba hanggang ngayon, I'm struggling with that. No? Si Tita Wing, kahit sino bang harap, kaya nang harapin. So, this song, this song remind us na kahit ano bang personality differences nyo, you can work, you can collaborate together in the kingdom of God. And salamat for that at kakantahin natin ito. Okay? The title of this song is, by the way, hindi ko alam na yung palang pinadala ni Tita Wing sa messenger na kanta. Dalawa pala yun. Hindi nakikita-pagitan. So, na-combine ko ng isa. Medyo mahaba pero maganda din naman kahit mahaba. No? Kantahin natin itong kanta na ito. Can we stand as we sing this song? It started as a passion for your great commission, a worship nurtured by your people, oh God, empowered by your love. Who would have thought we'd reach this far? Only by grace, only by grace, only by grace, oh Lord. Truly your people come together to praise and worship you, to spread your love to a lost and dying world. Lord, you're worthy, indeed you are worthy, you're worthy to be praised. When people come to know you, they can stop praising you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We honor you. Your faithfulness abounds. Come and celebrate God's unending grace. Oh Lord, through the years, you wiped away our tears. You are faithful. Our cup is overflowing. Never a day that passed that you were not with us. You are faithful. Our cup is always full. Never a day that passed that you were not with us. You are faithful. You are loving. True to your promises. You are unchanging. You are Messiah. You are a King. Your love brought us peace. You are faithful. You are loving. True to your promises. You are unchanging. You are Messiah. You are a King. Your love brought us peace. True, your people come together to praise and worship you, to spread your love to a lost and dying world.
kayo at ang topic natin ay The Passion of the Great Commission. Mayroon akong i-share sa inyo. Hindi pa tayo tapos. Okay? Last October, first week of October, noong nag-mission kami sa Mindanao, no? Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula. So, with Medical Dental Mission, sinalubong kami ng 2 pastor sa airport. Yung isa, siya yung, ano tawag noon? Siya yung parang pinaka-chairman of the tribal mission ng Zamboanga Peninsula. Yung isa naman ay isang pastor. Kwentuhan kami habang nagbiyahe kami. So, kwininto niya na nag-aral siya sa Bible School. Then, he's working a full-time pastor sa Zamboanga. No? And God has touched his heart. Doon siya nagpunta sa Tawi-Tawi. Narinig namin yung Tawi-Tawi? Tawi-Tawi. Gusto niyo pumunta roon? Tawi-Tawi, sabi ko. Pumunta ka sa Tawi-Tawi? Sino kasama mo? Ako. Yung asawa mo? Susunod yan, nag-aaral lang siya ng tinapos lang yung yung graduate school pag-aaral, tapos susunod. Wow. Tapos anong gawin mo doon? Magpa-plan siya ng church sa Tawi-Tawi, nag-iisa. So Tawi-Tawi, no? Parang tingin ko pag sati pa lang, parang nakakatakot na tingnan. Ay sabi niya hindi, maganda yung maganda yung Tawi-Tawi, magandang lugar. So, nakita natin na, anong balak mo doon? Ang target, one of their target group is Badjaw. Alam niyo mga Badjaw? So, taga-roon yun. Yun ang target group niya. And praise God, no? Pumunta siya sa Tawi-Tawi. This person has the passion for the Great Commission. Palakpakan natin siya. Andito ngayon si Pastor Paul from Tawi-Tawi. Pakitayo lang, Pastor Paul. Okay. Praise God. And masaya naman siya. Masaya siya nung pauwi na kami. Saan punta mo? Hindi, babalik ako sa Tawi-Tawi. Saan ang daan mo? Zamboanga. Land trip mo na siya. Ilang hours yun? 12 hours from yung pinakahuling pinuntahan namin sa bandang Dipolog, no? Papunta sa 12 hours. Pagkatapos, babalik niya siya sa Tawi-Tawi, no? And andito siya ngayon dahil baka may gusto sa inyo na who will work it in Tawi-Tawi. Sabihin nyo. Maano daw na maganda daw ang lugar, magandang lugar ang Tawi-Tawi according to him, no? Sana ganoon din ang tingin natin. Pero Tawi-Tawi is a harvest field. If you have the passion for that Great Commission and tinawag kayo, you are welcome sa Tawi-Tawi. Andon si Pastor Paul. I think kailan alis mo, Pastor Paul? Thursday? Martes? Okay, so salamat and it is my hope na kung wala pa kayong passion of the Great Commission, magkaroon kayo starting this day. Or mayroon kayong passion of the Great Commission na medyo nanglalamig na ma-revive sa araw na ito. Amen? So, praise God. Lakapanatin natin, Panginoon.